Samusta? This is Lupon and welcome to Anime Database PH. Sa video nito, pag-uusapan naman natin ang mga nangyari sa chapter 132 ng Attack on Titan na pinamagatang Wings of Freedom. With that said, maglalaman nga ang video na to ng mga spoilers at kung hindi ka pa nakakarating sa puntong to ng manga, then I suggest na basahin mo muna yon. I'm telling you, sobrang worth it. So ayun, simulan na nga natin. Tulad ng una kong nabanggit, kaibigan, itong chapter nga na to ay may pamagat na Wings of Freedom at talagang bagay na bagay sa mga nangyari sa chapter na to, which is susubukan nga natin i-explain sa bidyong to. Bali, nagsimula nga ang chapter na ipinapakita ang pag-uusap ni Kiyomi Uzumabito at Hanji. Pinag-uusapan nga nila yung patungkol sa ipinangako nitong sasakyang eroplano dahil sa papalapit na nga ng papalapit ang mga Wall Titan ni Eren. Yes, kung isa kang manga reader, alam mo naman na sigurong itong si Eren ginamit na nga ang kapangyarihan ng Founding Titan at plano nga nitong ubusin ang lahat ng nabubuhay sa labas ng Paradis. Yes, kasama ang mga inosenteng sibilyan na isa nga sa mga nakakagulat na plot twist mula sa mga nagdaan na chapter sa manga. I mean, si Eren ang inaasahan natin magiging bayani sa kwentong to. But look at what happened. Yung mga ginagawa nito ngayon ay masasabing mas malala pa sa mga nagawa ng mga kinukonsiderang mga kalaban sa kwento nung umpisa. Combined. But then again, alam kong may tinatago pang baraha ang author nitong si Isayama tungkol sa mga aksyon nitong si Eren. Kaya relax lang muna tayo. Isa nga sa mga highlights ng chapter na to ay si Annie at ang nararamdaman niya para kay Armin. Yes, sobrang obvious na nga nito na maski si Mikasa ay napansin na. Kung pala isipan pa rin sa'yo kung paano nangyari yon, nagsimula nga yon nung nasa loob pa ng kristal si Annie. Bali, lagi nga siyang kinakausap ni Armin kahit pa wala tong idea kung naririnig ba siya nito o hindi. Basta lagi nga itong pumupunta ron para maglabas ng mga saloobin niya. It turns out naririnig nga ni Annie ang lahat ng yun at unti-unti ngang nahulog ang loob nito kay Armin. Sa part na to, nag-uusap nga tong si Mikasa at Annie tungkol sa gagawin nilang misyon. Sadly, pinili nga nitong si Annie na hindi na lang sumama sa misyon dahil pagod na nga raw itong makipaglaban para sa mga taong umalipusta sa kanya buong buhay niya. Ipinaliwanag din itong kahit magtagumpay man silang pigilan si Eren wala na rin naman saysay yun dahil bumagsak ng araw ang Marley. Nasa tingin niya ay pwedeng promotekta sa kanilang mga Eldian mula sa galit na ibubunton sa kanila ng iba't ibang bansa. Bago matapos ang usapan nila, tinanong nga nitong si Annie kung magagawa ba talaga ni Mikasa na patayin ang pinakaimportanteng tao sa kanya na si Eren. Nasinagot naman nito na hindi niya gagawin yun at ang tanging gagawin niya lang ay ibalik sa kanila si Eren dahil masyado na nga tong napalayo sa kanila. Para sa akin lang kung pagbabasehan ang sagot nitong si Mikasa at ang paraan nitong si Isayama na i-bring up nga ulit yung scarf na ibinigay ni Eren dito. I think malaki nga magiging role nito kung paano pipigilan ang literal na pagwasak ni Eren sa mundo. Sa mga unang pahina ng chapter, ipinapakita nga doon na tulong-tulong nilang inihahanda yung gagamitin nilang flying boat. Bale, ito nga yung ipinangakong tulong ng mga Uzumabito sa kanila. Habang tinatanggal nga yung nakabalot na tela ron, inutos nga na tong si Reiner na alisin o putulin na lang yung nakapaikot ritong mga bomba. Pero nagmungkahi nga tong si Armin na isakay na nga lang nila yun sa flying boat na sasakyan nila dahil baka magamit nila yun. Tinignan naman itong sila Reiner si Armin bago nitong tinanong kung balak ba niyang gamitin yun sa kaibigan niyang si Eren na sinagot nga nito na hindi siya sigurado. Well, base nga sa pagkakilala ko rito kay Armin, siguradong may binabalak siyang gawin sa mga bomba na yun. Anyway, sa mga sumunod na panel naman, ipinakita naman tong si Pick o yung Cart Titan kasama ang pasaway na si Gabi at si Falco. Bale, umiiyak nga tong si Falco matapos malaman na nawasak na ng mga Wall Titan ni Eren ang malaking bahagi ng Marley. At most likely, patay na nga ang lahat ng mga kamag-anak at kakilala niya. Tinanong nga nitong si Falco na kasalukuyan ng holder ng Joe Titan si Pick kung ano bang kailangan nilang gawin ngayong sila na nga lang ang natitira. So balit hindi nga makatingin ng diretso tong si Pick at inaming hindi niya na alam kung may magagawa pa ba sila. Iilang panel lang ang conversation nilang to, so balit makikita nga natin dito kung gaano talaga katindi ang ginagawa ngayon ni Eren. Na maski si Pick na isa sa mga itinuturing na pinakamatalinong yung strategist sa buong series ay nawawalan na nga ng pag-asa. Later in the chapter, nagdesisyon nga tong si Pick na sumama sa misyon ng mga scouts at kung pagbabasayan ang sinabi nito, I think malaki ang posibilidad na isa nga to sa mga siguradong hindi makakasurvive hanggang sa dulo ng kwento. Sa isang scene naman tungkol sa pag-amin itong si Yelena tungkol sa napagplanuhan nila ni Eren. Bali, sinabi nga nito kung saan posibleng naroon si Eren base sa mga intel o impormasyon na ibinigay niya rito. Matapos niyang sabihin nito ang lahat ng nalalaman, pinakiusapan nga nito ang mga kaharap na aminin na mas maigi pa talaga kung ang kagustuhan ni Zeke na lamang ang nangyari, na matatapos lamang talaga ang 2,000 taong problema sa mga Eldian kung nasunod lamang ang plano ni Zeke, which is gusto nga nitong pigilan na ang lahat ng Eldian na patuloy na makapagparami o magkaroon ng anak.
hanggang sa unti-unti silang tumanda at maburang lahat sa mundo. Kumbaga, pinupunto nga nito na mas maigi ng ganun ang nangyari kaysa sa nangyayari ngayon, na maraming ang inosenteng buhay ang nawala at mawawala. Kayo ba, kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang tama? Ang plano ni Zeke na euthanasia sa mga tulad nila mga Eldian, o ang kagustuhan ni Eren na patayin ng sino mang hindi Eldian sa brutal na paraan? Habang inihahanda na nga yung aeroplanong gagamitin nila, bigla ang ipinakita tong gumagapang sa sahig si Flock at biglang pinagbabaril ang tangke ng gasolina nito. Siyempre, nagulat silang lahat. Sobrang bilis ng pangyayari, nagamit nga nitong si Mikasa ang 3D maneuvering gear niya at dumiretso ang hook sa leeg nitong si Flock. Kung natatandaan nyo, dati nga tong miyembro ng Scouts at ito yung karakter na mas gustong piliing buhayin si Erwin kaysa kay Armin. Bali naging isa nga to sa mga tagasunod ni Eren at isa sa mga bumuo sa faction na tinatawag na Jaegeris o yung mga sumusuporta sa magkapatid na Jaeger. Bago tutuloy ang bawian ng buhay, sinubukan pa nga nitong kumbinsihin ng mga dating kasama sa paniniwala niyang si Eren na tinawag nitong Our Devil na lamang ang pag-asa nila para maligtas ang paradis. Sinang-ayunan naman ni Hanji ang sinabi nito, subalit obvious naman na iba nga ang tumatakbo sa isip nito. Habang totoo kasi na si Eren na nga lang naman talaga ang natitirang pag-asa nila. Hindi pa rin naman ibig sabihin nun na tama ang pamamaraan nito. Dahil nga sa ginawa ni Flock, kinailangan niyang matakpan yung mga butas sa eroplano. Bale sabi nga nitong engineer ng Uzumabito ay kakain nga raw ng ilang oras yun bago matakpan. Pero bago pa nga nito masimulang kumpunuhin yun ay bigla nga silang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Yes, ibig sabihin sobrang lapit na nga sa kanila nung libo-libong World Titan ni Eren. Matapos mamatay ni Flock, nag-volunteer nga tong si Armin na magpaiwan para papagalin kahit sandali ang pag-usad ng mga World Titan. Subalit pinigilan nga nitong si Reiner si Armin at sinabing siya na lang ang magpapaiwan. Dahil naniniwala nga tong kailangan nga raw si Armin para mapahinto si Eren. Nasiningitan naman ni Hanji at sinabing hindi na sila pwedeng mag-aksaya ng kahit isang Titan power. Since siya naman daw ang dahilan kaya sila napunta sa ganong sitwasyon na naging dahilan nga ng pagkamatay ng marami sa mga kasamaan nila. Responsibilidad niya raw ang lahat ng yun. Bale inappoint nga nitong si Hanji si Armin bilang ika-15 commander ng Sorbet Corps o ang papalit sa kanya. At ipinaliwanag na si Armin nga raw ang nababagay para sa posisyon na yun. Dahil hindi ito basta-basta sumusuko at iniisip mo ng mabuti ang bawat gagawin. Natulala na nga lang tong si Armin sa pagkabigla. Una dahil hindi niya nga inaasahan yun. At syempre alam niya na ang susunod na binabalak nitong si Hanji. Nagbiro pa nga tong si Hanji kay Armin na mas mataas na siya ngayon kay Levi. Kaya pwede niya na tong utos-utusan ngayon. Bago nga tuloy ang gawin ang binabalak, nilapitan nga nitong si Hanji si Levi na unusually mababakas nga ang pagkabahala at kalungkutan sa mga mata. Sa mga naunang scenes bago to, ipinakita na nga rin tong si Levi na naghahanda sa pakikipaglaban. Pero sobrang obvious talaga na hindi pa talaga ito nakaka-recover sa tinamon niyang mga sugat dahil kay Zeke. Binulungan nga nitong si Hanji ang kapitan na si Levi bago sinabi rito na nararamdaman niya nang dumating na ang oras niya. Bago hiniling rito, once again in a very Hanji way, nahayaan siyang mamaalam ng may angas. Bale hindi nga nito magawang tignan si Hanji, subalit ipinatong nito ang kamao sa tapat ng dibdib nito. Bago sinabi ang linyang hindi inaasahan ng lahat na sasambitin ni Levi, ang kataga ng mga miyembro ng Sorbet Corps na Shinsuo Sasageo, na ang ibig sabihin sa Ingles dedicate your heart o ialay o ibigay raw nito ang buong puso sa gagawin. Dahil sa narinig, sobrang natuwa nga tong si Hanji dahil sa tinagal-tagal nilang magkasama. First time niya nga lang narinig yun mula kay Levi. Matapos nun, tuluyan na nga nitong ginamit ang 3D maneuvering gear at pumunta sa direksyon ng patuloy sa pag-usad ng mga World Titan. Habang nasa ere nga, nagawa pa nitong si Hanji na humangang muli sa mga Titan. Kasi nga 'di ba, itong si Hanji nga ay matagal ring na-obsess para alamin kung ano nga ba talaga ang mga Titan. Sinimulan nga nitong si Hanji ang pag-atake sa pinakaunang Titan na nalapitan niya bago ginamit ang Thunder Spear na siya mismo ang nakaimbento. Matapos nga tumama nun sa batok ng dambuhalang Titan, sumabog nga yun na naging dahilan para mapabagsak niya to. Siyempre nagulat yung mga kasama niya kasi nga hindi nga ordinaryong Titan yun. Matapos nun, lumipat naman to sa sumunod na Titan. This time gamit na lamang ang blade ng gear niya. Nagawa nitong hiwain ang batok nito maging ang sumunod pa rito. Pero dahil kinailangan nga niyang lapitan to ng sobra, unti-unti ngang dumampi sa katawan niya ang nakakapasong init na inilalabas ng mga Titan na to. Bago pa man tuluyang makalapit ang mga Titan sa kinalalagyan ng gagamitin nilang eroplano, isinigaw nga nitong pangunahing engineer na naayos niya na ang mga butas at pwede na tong gamitin para makalipad. Nagtakbuhan na nga mga kasama niya papasok sa loob nito, subalit bago pa man tutuluyang makalipad, muntik na nga tong mawasak ng isa sa mga Titan na matagumpay namang napigilan ni Hanji. Sa kasamaang palad, matapos magawa yon,
tuluyan nang nasunog ang katawan nitong si Hanji at lumiliyab na bumulusok, pabagsak sa lupa ang katawan. Sa sumunod na panel nga, ipinakita nga ang napakalaking bakas ng paa na nakapalibot sa walang buhay na si Hanji, implying na dinaanan at tinapaktapakan nga to ng mga Wall Titan. Matapos nun, ipinakita nga ulit tong si Hanji na biglang bumangon at mabilis na sinambit kung anong nangyari sa eroplano. Agad namang may sumagot sa kanya at sinabing ligtas nga raw na nakalipad yon dahil sa kanya. Na ikinagulat nga nitong si Hanji matapos ang pagtanto kung sino ang nagsalitang yon, na nareveal nga bilang si Commander Erwin kasama ang iba pang namayapang mga kasamaan nila. So yan nga Lods, ito nga ang summary ng mga nangyari sa chapter 132 o Wings of Freedom. Walang duda, isa nga ang chapter na to sa masasabing isa sa mga pinaka-unforgettable na chapter ng Attack on Titan. Nakakalungkot man, sobrang nakakahanga si Hanji dito at talagang napakaangas katulad ng gusto niyang mangyari. So paano? Kung interesado ka, abangan nyo na lang yung susunod nating upload tungkol sa next chapter ng Attack on Titan. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kalupon.